So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako pinagdadala at ako ang nabigyan at ako talaga ang napili na maghahatid po ng mensahe ng ating Panginoon ngayong hapon ito sa inyo. At nabanggit po nga kanina ni Sister Rosemar na in January po talaga yung pagsa-celebrate ko ng National Bible Month. At ang National Bible Sundays dapat noong 28. Pero gawa nga nung mga Sundays po natin ng January ay busy sa mga events. Kaya ngayong February 4, ito po ang napili ng church natin para sa pagdiriwang na ito. So ako po'y naniniwala na ito po'y kalooban ng Panginoon para maihayag ang kanyang salita at para lalo pong makilala ang Biblia na kanyang banal na salita na nagbibigay buhay. So, sa screen at saka doon po sa ginawa ni Jeremy, ito po yung theme natin for this month, National Bible Month 2024, yung God's Word, the Breath of New Life, at saka yung text po is taken from Genesis 2:7 sa Old Testament, saka 2 Timothy chapter 3, verses 16-17 po sa New Testament. At itong mga verses po na ito reminds us po of the beginning and source of our very life. Na kung sino ang Panginoong Jesus na nag-breathe into us. So, let us pray po muna. Father in heaven, sa oras na ito, salamat po na kayo po ang aming Diyos, na kapangyarihan sa lahat. Kayo po ang napakabuting Diyos. Totoo po kayo sa inyong salita. At inyong salita po ay makapangyarihan at nagbibigay buhay. Hiling po namin, Panginoon, sa oras na ito, na ang presensya ninyo ay samahan kami sa aming kalagitnaan para sa hapon ito, sa pagbubuli-buli namin ng inyong salita. At hiling namin ang Holy Spirit, Lord, na help us to understand yung topic po na amin po tatalakay ngayong hapon ito. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa, mag-usap ka po sa puso ng bawat isa. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ko pong hingin na, tumayo po muna tayo lahat. Magpinalilan muna po tayo. Para hindi ka para hindi ako kabahan. At inihiling ko rin po na i-try din po natin mag-breathe in, breathe out. In, breathe out. Last, breathe in. Yung pinag-breathe in kumakain, breathe out. Salamat po mga exercise na sa pulmone. So, ating pong babasahin ulit yung ano po natin, yung text po natin sa Old Testament. Ang sabi po dito, then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Yung salita pong man dito is also translated Adam sa Hebrew. And the word Adam means man. Dagdag kalaman lang po. At yung salita, ito po ay hango sa salitang Adama sa Hebrew na ibig sabihin ay earth or ground or lupa.
Kaya napakaliwanag po na ito ang simula nating mga tao, simula nating lahat. Kaya po tayo ay naririto. Kung natatandaan po natin sa ating reading sa Old Testament, sa Genesis, yung sa creation, God, sabi nga doon, God had simply spoken things into existence. Ibig sabihin, mababasa po yun sa Genesis, Genesis chapter 1 verses 3, 14, 20, nang sabi niya po doon, let there be, at nagkakaroon. Pero iba po ang ginawa ng ating Panginoon nung likhain niya po ang sangkatauhan. So nagkaroon, nung likhain niya po ang sangkatauhan, meron po siya uniquely and intimately na pagkilos para dito. At ang ginawa nga po ng Panginoon, the Lord personally breathed life into Adam. At nagkaroon po siya ng buhay. So ito po yung simula natin. Kaya po tayo naririto. At sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17, ang sabi naman po dito, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Remember po, si Adam po, he lost his completeness sa Garden of Eden. Kaya, the Bible teaches us na tayo po ay pinanganak na makasalanan, or we are born sinners and sinful, selfish natures. Dahil kay Adan, namana po natin ang kasalanan na yon. But, Jesus, on the cross, He made it possible. So, doon po babasahin yung Tagalog ng tayo babasahin kasama. Ang theme po natin ngayon is the breath of new life. Ano po ba ang ibig sabihin nito? So, nabasa natin kanina dun sa Genesis 2:7, the Lord personally breathed life into Adam to give him life. Ang nangyari po nga, after creation, nagkasala po si Adan. At sabi po dun sa Romans 5, verse 12, sin entered the world because of one man, si Adam. Because Adam sinned, and death came because of sin, and everyone sinned. And so death came to all people. So ito pong sinasabi ng Bible na we are born sinners at makasalanan. Kung nakakarinig pa nga kayo, may mga kasabihan na ayun, hindi ka pa nga pinapanganak. May kasalanan ka na. Ang sabi naman po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 21 at 22, death came because of what a man did, which is nagkasala siya. And rising from the dead also comes because of what a man did. Nagets niyo po? Dahil po kay Jesus po yun. And because Adam, all people die, so because of Christ, all will be made alive. Naging pattern po yung nangyari po kay Adan, yung kamatayan dahil nga po sa kasalanan, no? At resurrection naman po ang para sa lahat, sa mga tao who are forgiven for their sin through faith in Him. Ang lahat po na kay Kristo will also be physically resurrected kagaya po din ni Jesus sa tamang panahon. At ito pong sinasabi ko kanina na Adam lost his completeness, but on the cross, Jesus made it again. Ito yung kanina binabanggit ko. So,
Ang sinasabi po dito sa 2 Timothy, chapter 3, verse 16-17, na God is giving us new breath for us to breathe in. Ang salita ng Panginoon po ay nagbibigay ng buhay at ito yung gusto niyang ipa-impart. Dahil nga po yung nangyari po sa Genesis, yung nangyari po dun sa Genesis 2:7, at ito po yung ginagawa niya po ngayon dito po sa 2 Timothy chapter 3. At wala na pong iba kung ano po yung breath of life na sinasabi kundi ang kanyang salita. At sabi nga po dito na all scripture is breathed out by God. I-imagine niyo po na breathe out, meaning kasi niyan is hiningahan, may hinga. At pag sinasabing breathe, ang pinag-uusapan po ay hangin. Air. Sa araw-araw po na pamumuhay natin dito sa mundo ito, subukan niyo po hindi huminga ng 3 minutes. 1 minute, parang hindi pa nga kaya. 3 minutes, mga langanin. Ganun po kahalaga yung air. Ngayon, imagine din po ninyo yung nangyari noong COVID. Yung hindi pa natin po alam kung ano yung, yung magiging tamang gamutan sa mga na-COVID. Marami pong namatay dahil hindi nga rin na napansin na kailangan talaga doon is oxygen. Nalaman lang po natin yan nung mga lately na, may mga kapatid tayo na natamaan at dinadaghan sila ng oxygen. Kasi nga, ang problema po doon is yung shortness of breathing. Kaya sila dinadalhan nito ng oxygen. So, ganun po kahalaga yung oxygen na sinasabi. Ngayon po, ang tanong ko po, sa buhay ng Kristiyano po, sinasabi natin na breathe out by God for us to breathe in. Ibig sabihin, pag breathe in, babasahin po natin po. Kailan po tayo nagbabasa? Tuwing Sundays lang ba? Tuwing nagsasalitang pastoral? Tuwing Bible study? Doon lang po ba tayo nag-breath ng air? O tuwing i-schedule ng devotion? Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko po ito, ako nag-a-assign ng devotion. Pero para po akong pinalong parang bata. Napapikit na lang po ako. Sabi ko, kaya ang tagal kong almost a month, mahigit, na inaaral ko kung ano yung mensahe, kung ano yung gusto ng Lord. Pero nung isang araw lang, pinakita niya na dapat tayong mga Kristiyano, ako, hindi lang yung tuwing Sunday, tuwing may Bible study, tuwing schedule, hindi po. Yung Bible reading po natin, gawin po nating devotional siya. Habang nagba-Bible reading po tayo, hanapin natin yung word, hanapin yung rema na gusto ng Lord na iparating sa atin. Yun po yung nakita ko at talagang, nung time na yun talagang basa yung damit ko. At talagang nag-pray ako kay Lord, humingi ako ng sorry. So ito yung nakita ko na parang mensahe ng Lord, which is, ito yung salita niya na kailangan natin araw-araw. So every day po, kailangan natin i-meditate yung salita niya. At araw-araw kailangan din natin ng oxygen. Para, kagaya po niya, si Paul, nung ginagawa niya po itong message na to kay Timothy, nasaan po siya that time? Di ba nasa kulungan? Si Timothy yung kasama niya doon sa gawain. Kaya dito, dun sa verse natin na itong Timothy na to, na 2 Timothy chapter 3 na ito, ini-encourage niya po si Timothy na maging faithful, maging matatag, lalo po yung time, yung sinasabi niya dito na maraming mga, kumbaga, ang pangit yung mangyayari doon na halos i-reject ka, yung
lahat ng mga tinuturuan mo siguro, ayaw nang pumunta sa'yo. Nandun yung discouragement na mangyayari, pero ito yung pinapaalala ni Paul kay Timothy. No, which is yun din sana ang gawin natin sa journey nating mga Kristiyano, na kailangan natin ito para pagdating ng panahon na kagaya po yung haharapin, yung hinarap ni Timothy, ay meron po tayong panlaban. So, gusto ko lang pong i-ano yung sinasabi na it is useful for teaching. Kasi kung nagbabasa po tayo, may sinasabi doon po sa Timothy na yung scripture, yung breathed out by God na kanyang salita ay magagamit po natin. It is useful for teaching. So isa po ito na binibigay ng Panginoon sa atin na way para mag-move on po tayo as mga servant ng Panginoon. At ang sabi nga po dito, useful for teaching, ibig sabihin, it is the Word of God who teaches God's people through doctrine. Kasi nga po, sa panahon ngayon, marami pong naglilitawang mga religion na biglang lumitaw si ano eh. Sino yun? Yung Son of God? Ha? Si Kibuloy. So, pag ikaw, wala kang alam, hindi malalim ang kaalaman mo sa salita ng Diyos, pwede kanyang tawag mo, mapaniwala, pwede kanyang makuha sa church na nandun ka na rin. Kaya, it is necessary that God's people be taught ng sound doctrine para mabantayan yung mga tempting na heresies and yung pag-aatake po sa church. Ang sabi po din dito, it is useful din daw po sa rebuking, yung pagsaway. But sabi nga, if you rebuke with love. Huwag mo i-condemn. So pag may mga kapatiran tayo na alam natin na hindi na tama yung kanyang ginagawa, siguraduhin natin na yung pag-rebuke natin is convincing at i-restore natin siya gently sa church or kay Lord. Kung halimbawa ano pa man yung mga nagawang pagkakamali ng mga kapatiran na nagkaka-experience ng ganyan. So rebuke with love. At yung powerful word of God nga po, ang siyang kikilos, kung halimbawa, siya yung kikilos dun sa tao. Halimbawa, example lang, hindi nga siya nag-open ng Bible, paano niya malalaman ang salita ng Diyos kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya? And of church. Ay may sinasabi ang dun sa Bible study or dun sa preaching. Ginamit din ng word yun para sa'yo. Kaya kung halimbawa ikaw din yun, ano gagawin mo? Dito ba? And then, sabi ko dito, the scripture are useful for correction din po. So, there are powerful, yung scripture po is very powerful to change us po. I-expose niya po yung mga mali sa ating mga pag-uugali or pwedeng sa doctrine. Halimbawa, meron tayo pong hindi naman sa hinihingi na mangyari, na mali na pala yung doctrine na ginagawa natin, itatama tayo ng Panginoon. And ipupunta niya po tayo din kay Jesus Christ. And then, finally po, yung sinasabi na the God-breathed scripture are useful for training in righteousness. So, pagsasanay po,
or obtaining righteousness. Ano ang Tagalog ng righteousness? Katwiran. God's word has the power para ituro sa atin yung lifestyle, yung pag-uugali natin mga Kristiyano na nakakalugod sa Panginoon. So, yun po yung mga bagay na pwedeng gawin ng pagsasaliksik ng kanyang salita. So, ito din po yung mga encouragement na sinabi din po ni Paul kay Timothy. At ito po ang dapat din natin i-apply din sa ating mga buhay. Sabi nga, yung Word of God, meditate it day and night, na nasa Psalms po yun. And then, so, dito ko na po i-end. Hoping po na yung naiintindihan. Gusto ko lang pong ipaalala. Dahil ito po yung parang pinakita ng Lord sa akin na itong Bible, breathed out by God. At kailangan natin i-breathe in night and day. At yung Bible reading natin, gawin natin din siyang devotional kung ayaw niyo kung mag-doble-doble. Pwede po yun. Para po, lalo po tayong tumibay sa ating pananampalataya, magawa natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay natin. At sabi, kanina, pinag-breathe in, breathe out ko po kayo. Di ba? Magandang pakiramdam pag nag-breathe out. Ano naman po yung breathe out natin? Kung si God, breathe out niya ito para sa atin. Ano naman po yung breathe out natin? Yun po yung mga bagay na alam natin na nakakahadlang sa everyday reading natin, sa pag-serve sa Panginoon, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, yun po yung i-breathe out natin. Kung halimbawa, may sama ka ng loob, ano pa ba? Yung maraming bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Yun po yung i-breathe out natin para maging complete tayo po sa harap ng Panginoon. Bago ko po i-close, pwede po natin kantahin muna yung isang kanta. Tayo po tayo na. This is the air I breathe. Kantahin po natin yung libog. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my day.
manalangin. Panginoon, sa oras na ito maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala na ang iyong salita, Panginoon, ay dapat namin araw-araw na i-take sa aming mga buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na gawin ang mga bagay na nakapalibig sa iyo, Panginoon. Help us, Father, to be obedient po sa inyo. At hiling po namin, Panginoon, na tulungan niyo kami na lumakad na naayon po sa kagustuhan ninyo, Panginoon. Sa mga nalalain, sa pangalan ni Jesus. Amen.